Ano ito alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, mga audience ko dito sa Donmar TV, kailangan ninyong maintindihan ito kung gaano po kaimportante ang bumoto ng isang leader. Tingnan mo ngayon. Bumoto tayo ng isang leader. Ako, guilty ako dyan ha. Bakit bumoto tayo kay BBM? Kasi, nadala tayo Nabudol tayo. Pati si VP Sara, nabudol. Binoto natin ng isang leader kagaya ni BBM na hindi marunong. Pati mga secretaries na mga pinili niya, hindi marunong. Kasi hindi nga marunong yung leader Kasi kung kagaya ka lang na leader na kagaya ni former President Duterte na marunong, alam mo kung sino yung mga i-appoint mong mga secretaries. Ito, magaling ito si Delgra, magaling ito si Mel Aldea. Alam mo, di ba, nung panahon ni former President Duterte, bawat secretaries na ina-appoint ni former President Rodrigo Roa Duterte may kinaugnayan po sa pang-araw-araw na buhay natin. At nararamdaman natin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang hapon po sa ating lahat dito sa Donmar TV. Okay? Sana ang pag-usapan natin ngayong araw na ito at ang inaabangan natin ay yung impeachment ni VP Sara sa Senado. Pero ang usap-usapan, wala raw impeachment ngayong araw na ito kasi raw dahil sa nangyari sa NCR na nagkaroon ng matinding ulan at nagkaroon po ng baha ang iba't ibang parte ng Luzon. Okay? So, cancel raw itong impeachment ni trial ni VP Sara. Mabuti naman. Kasi ang pag-uusapan natin, itong video kung saan in-interview po itong si Professor Malu Tiquia dito sa SMNI. Kung saan ay ang naoobserba natin, sabi ni Professor Malu Tiquia, itong mga prosecutors, meaning to say, itong mga kongresista na mga tutol dito sa natutol naman, itong mga nagsusulong dito sa impeachment ni VP Sara, sina De Lima, sila Luistro, sina Ridon, ang daming mga pasaway dyan na mga congressman, congresswomen, congressman and congresswomen. Hindi na sila puro mga pasaway yung mga prosecutors. Ano ba ang ibig sabihin ni Professor Malu Tiquia? Ay meron pong napansin sila na noong nagtagal itong impeachment trial ni VP Sara, napaghalataan ni Professor Malu Tiquia na hindi po handa ang prosecutors dito sa impeachment. Yan po ang ating pakikinggan ngayon. Kasi napapansin po ni Professor Malu Tiquia na hindi po sila handa dito sa defense ni VP Sara kasi sobrang magaling talaga ang mga lawyers ni VP Sara. Kasi ngayon, nag-trending ngayon sa social media, itong si Attorney Powa at itong si Attorney Caponan, lahat na siguro ng mga mainstream media, pinipilit na ikinukumpara itong si Attorney Powa at itong si Attorney Caponan. At laging nababanggit ng mga ilan sa mga interviews na sobrang galing ni Attorney Powa. Okay? Ngayon, ikukumpara natin si Attorney Powa at itong si Attorney Caponan. Mamaya, pag-usapan natin yan. Okay? Bakit ang layo-layo nitong si Attorney Caponan kahit sinabi nila na batikang lawyer raw itong si Caponan, pero kung ikukumpara mo itong dalawa, lumalamang po itong si Attorney Powa. Okay? At kung sa grupo naman, sa grupo ng defense team at sa grupo ng mga prosecutors, lawyers, makikita mo talaga na itong mga prosecutors, lawyers at itong mga congressman na ito, they are very insecure of VP Sara's lawyers na mga bata. Hindi nila maa-accept na talo talaga sila when it comes to debate on the yung line of questioning, kung nagko-cross-examine sila sa mga witness. Very clear. Nakukumpara mo talaga. So yan, mamaya pag-usapan natin yan. Pakinggan natin si Professor Malu Tiquia. Tayo po'y himay-himayin natin ang mga galawan ng prosecutors at itong defense team ni VP Sara. Mamaya pangalawa nating pag-usapan, nag-trending ito. Itong si Vince Dizon. Ngayon lang, nagpapa-press con sila, no? Itong administrasyong Marcos. Na tinanong itong si Dizon patungkol po dito sa mga contractors, no? Hindi lang contractors, mga contractors. Tinatanong ngayon si Vince Dizon kasi
maraming galit dito ngayon kay Vince Dizon eh. Kasi ang style kasi dito ni Vince Dizon, daldal lang ng daldal sa kanyang bibig. Okay? Kapag merong ito si Vince Dizon, mahilig siya na kapag ang camera nakatutok sa kanya, pamura-mura ka agad. Ano ba ito? Nasaan ba ang mga contractors dito? Ganyan. Mumurahin niya ang mga contractors. Mahilig si Vince Dizon ng ganyan. Kaya ang daming mga nagagalit sa kanya na taong bayan kasi mura lang siya ng mura, wala namang effect, hindi naman nagtagumpay, baha pa rin. Di ba? Alam mo, Vince Dizon, wag ka na lang magmura. Okay, wag ka na lang magmura kasi yung mga mura-mura mo, hindi naman umepekto, baha pa rin eh. Bumabaha pa rin. Kasi tinatanong siya dito sa sino-sino ba itong mga contractors na ito na qualified na magtrabaho sa gobyerno? At sino itong mga contractors na ito na humaharap ngayon ng mga kaso na mga kapalpakan nitong ginagawa nilang flood control? At sino itong mga blacklisted na ito? At napapansin natin, hindi niya masagot. Hindi nga niya mabilang ang exact numbers kung sino itong mga contractors na ito na pasado na magtrabaho sa administrasyon at sino itong mga contractors na ito na dapat kasuhan. Okay? Mamaya ipapakita natin yan kasi may connection po ito sa araw-araw nating buhay. Kasi kung hindi po natin ito alamin, kung hindi po natin ito maiintindihan, hindi rin natin maiintindihan bakit lagi na lang bumabaha dito sa bansa natin kada taon. Walang tigil na yan eh. Hanggat hindi natin maunawaan itong mga kapalpakan, itong mga secretaries ng administrasyon, wala. Tuloy-tuloy itong baha na ito. Kasi ito alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, mga audience ko dito sa Don Mar TV, kailangan ninyong maintindihan ito kung gaano po kaimportante ang bumoto ng isang leader. Tingnan mo ngayon. Bumoto tayo ng isang leader. Ako, guilty ako dyan ha. Bakit bumoto tayo kay BBM? Kasi nadala tayo nabudol tayo. Pati si VP Sara nabudol. Binoto natin ang isang leader kagaya ni BBM na hindi marunong. Pati mga secretaries na mga pinili niya, hindi marunong. Kasi hindi nga marunong yung leader Kasi kung kagaya ka lang na leader na kagaya ni former President Duterte na marunong, alam mo kung sino yung mga i-appoint mong mga secretaries. Ito, magaling ito si Delgra, magaling ito si Mel Aldea. Alam mo, di ba? Nung panahon ni former President Duterte, bawat secretaries na ina-appoint ni former President Rodrigo Roa Duterte may kinaugnayan po sa pang-araw-araw na buhay natin. At nararamdaman natin, when it comes to war on drugs, Senator Bato ang nag-lead doon, di ba? Nararamdaman natin, safe ang Pilipinas sa panahon ni Tatay Digong. Hindi siguro safe sa mga jadik, pero safe sa ating mga inosente na mga ordinaryong Pilipino. That's one of the example. Mamaya, ipapakita ko yung video ni Dizon, magre-react tayo ha, sabay-sabay nating panoorin ang kapalpakan nila. Okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin i-play itong mga video na ito, paki-like mo na at saka paki-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan, okay? Kung nakasubscribe kayo sa akin, updated pa kayo sa pang-araw-araw nating mga breaking news, mga trending na mga balita, no? So, kaya subscribe na kayo dito sa Don Mar TV, okay? So, heto, unahin muna natin itong si Professor Malutiquilla, kung saan, ine-emphasize po ni Professor Malutiquilla, gaano po hindi handa ang mga prosecutors, sina De Lima, sina Luistro, talo sila sa defense team ni VP Sara. Ito po, panoorin natin at magre-react. Ako'y nagpapasalamat kay Senator Ping Lacson kasi tinumbok niya yung pinaka-importante. May security clearance ka ba? Kasi klarado na kailangan may security clearance ka dahil confidential fund How do you appreciate the information that you will get? Considering paper audit lang ang ginagawa, kung wala kang security clearance, may interpret mo siya na iba. Opo. By the way guys ihirit ko muna ito. Sa mga nagtatanong lagi, no? Ito pa pala. Hirit muna natin. Sa mga nagtatanong dito sa Tumblr na ito, ayan yung link ha. Ayan yung link. Ito yung Tumblr rin gamit ni VP Sara. Okay?
Ito yung tumbler na ito, kapag lalagyan nyo ng malamig na tubig, 24 hours na yan na magiging malamig. Okay? Lagyan nyo ng mainit na kape, 24 hours na yan na mainit yung kape nyo. Okay? Maganda po ito kung maglalaro kayo ng pickleball, basketball, kung anong sports, dala-dala nyo itong tumbler na ito na malamig na tubig. Pasok na pasok ito, no? Yan, pareho tayo kay VP Sara. Diyan kayo sa link na yan bumili, okay? Para naman may commission tayo dito sa Donmar TV. Barya na commission. Ayan, okay? So, thank you guys sa mga gusto nito. Bili lang kayo. Ako'y nagpapasalamat kay Senator Ping Lacson kasi tinumbok niya yung pinaka-importante. May security clearance ka ba? Kasi klarado na kailangan may security clearance ka dahil confidential fund eh. How do you appreciate the information that you will get? Considering paper audit lang ang ginagawa, kung wala kang security clearance, may interpret mo siya na iba. Opo. Dito muna tayo sa pagtatanong naman. Kasi ang puna ng iba, masyadong hype itong si Attorney Kapunan. Well, matagal na siya. Matagal na siyang naging personality compare kay Attorney Powa. Kinumpara siya kay Attorney Powa na sinasabing mabait masyado si Attorney Powa. Kasi kung pagbabatayin natin yung mga abogado ng depensa, ng prosecution, nakikita natin yung kanilang mga personalidad po. Prof, no? Yung sa mga una. Meron ba nakita kayong advantage o disadvantages? Parang nakasama ba ito sa prosecute? Kasi ano ha, kinukumpara ngayon itong si Attorney Powa at itong si Attorney Kapunan. Napapansin ko kay Attorney Kapunan, she is very insecure kay Attorney Powa. Kasi si Attorney Powa, very gentleman, bata, tapos matalino. Itong si Attorney Kapunan, siguro mabait, siguro magaling siguro siya sa panahon niya, pero kung pagbabasihan po natin ang impeachment ngayon, si Attorney Kapunan pasaway. Sorry ha, sa mga dilawan at sa mga loyalista, si Attorney Kapunan sablay. Yung mga birit niya, wala, parang corny, yung mga jokes niya corny. Yung ang dilim, corny. Pasensya na ha, pero ano talaga, kung ikukumpara mo si Attorney Kapunan at si Attorney Powa, dito mo ang layo eh. Makikita mo si Attorney Powa, talagang nakafollow po sa batas, sa legality, no, ng pinag-uusapan. Tapos very humble, tapos ano pa siya, very gentleman, tapos very professional, no, sa kapwa niya, the opposition niya, yung kadibati niya, very talaga. Every time na sabihin niya with all due respect kay ganun ganyan, hindi ka talaga magtatanim ng galit kay Attorney Powa kasi sobrang bait niya. Pero kung ikukumpara mo dito kay Attorney Kapunan, she's doing the opposite. Kung ano ang nakikita mong maganda na asal dito kay Attorney Powa, ito naman si Attorney Kapunan ang the opposite side. The opposite side. Lahat na siguro sa mukha pa lang, pasensya na ha kung sa mukha pa lang ni Attorney Kapunan, kontrabida. Kontrabida talaga. Tapos nagtataray, nagpapatawa na hindi naman nakakatawa. Naku po. Ewan ko na lang pero napapansin niya ng taong bayan ha. Tutor na masyadong hype kumpara dito sa mabait na klase ng abogado pero matinik din na si Powa. klase lalo na dun sa mga pagtatanong po, Prof. Adbar, maganda yung tanong mo, no? Siguro, puntahan natin, bakit ang pinili ni Vice Presidente ang mga bata, no? Compared dun sa private prosecutors na talagang mga veterano, no? Makikita mo dun sa grupo ng defense, makikita mo yung ibang atake nila, hindi traditional, no? Pero makikita mo on their own, kulang siguro sila ng number of years of experience, pero hindi mo maisasatabi yung academic accomplishment at saka yung number of years rin sa trial work, no? So maganda yung balanse, siguro mas technical dahil talagang pinupuntahan niya isa bawat pahina, bawat assertions, bawat stipulations, talagang tinitingnan nila kasi nga again nung nagsimula tayo, 'di ba, ang sinasabi ang burden of proof nasa prosecution, hindi nasa defense. At makikita mo kaya sila marahil ganun ka-technical. Maganda na rin yung ginawa na pagpapaliwanag after every trial date para maintindihan ng taong bayan. Yun nga lang, masyado pa rin technical. Yung kay Attorney Kapunan, talagang showboat. Talagang yung mga side comments niya, usually yun ang Actually, hindi talaga sila handa. Sabi ko nga, mas maganda tapusin na lang itong impeachment na ito kasi nagsasayang lang tayo ng pera. Kasi as time goes by, no, trial tayo ng trial, napaghalataan natin na talaga itong mga prosecutors na ito nagbibintang ni BP Sara dahil pinupolitika si BP Sara. Yan ang katotohanan.
Una tayong magbulahan, di ba? Yung mga grabe, wala, hindi na talaga nila ni isang katiting, wala silang na-proof o na-prove ni VP Sara na may ginawang illegal si VP Sara. Yun ang katotohanan. Nako-cover, di ba? Yung sinabi niyang gusto niyang umupo, yung gusto niyang umuwi na dahil manonood pa siya ng isang what do you call this? Isang Palabas sa show. sine. Oh. Oo, di ba? At saka yung isang sinabi niya na scam. Mahilig siya na after the engagement, biglang she is already addressing the public outside of the impeachment court. Kaya makikita mo yung kagalingan niya sa pag-pivot at sa pagbitaw ng mga salita na ipipick up, no? Yun ang difference. Pero sa tingin ko yung mga bata can relate very much with the young lawyers. Very sharp. Nakita natin ngayon kung umpisa nandun si Attorney Sison, si Attorney Powa, si Attorney Isa pa yan ha, si Attorney Sison. Hindi pa nga yan nagsasalita si Attorney Sison kasi ang laging nagsasalita si Attorney Powa. How much more kung magsasalita pa itong si Attorney Sheila Sison? Durog na durog. Kasi ang ipinagmamayabang dito sa mga prosecutors, itong si Attorney Kapunan. Hala, nakakatakot ito si Attorney Kapunan kasi istrikta tapos magaling. Napansin natin, hindi naman magaling eh. Mahilig lang siyang magmura. Gimmick niya. Si Attorney Sheila, di ba? Hindi pa nga nagsasalita si Attorney Sheila. Yung aura pa lang yung aura pa lang ni Attorney Sheila. Tumitindig pa lang, kahit hindi mo na pagsasalitain, talo na sila. Grabe yung aura ni Attorney Sheila, no? Mas lalo na yung magsasalita si Attorney Sheila, wala na, talbog na talaga. Kaya kinain ng buhay itong si Luis Tro. Binluan, si Attorney Narvasa. Ngayon may bago. Yung si Attorney Ferrer ba yan? Christine Ferrer. Babae na tax lawyer, practitioner. Oo. So makikita natin may Grabe iba't yun. ibang strategiya at iba't ibang style ang ginagamit ng bawat lawyers. Correct. Pero ano ang pinaka Ika nga, The Avengers. Di ba? Itong defense team ni Bibi Sara. patindi dyan? Hindi natin nakikita ang public prosecutors na nagsasalita. Di ba? Bakit parating private prosecutors ang inyong inaalaw? Di ba? Yun yung sa akin. Kasi wala namang civil case yaan. Hindi naman impeachment yan. So, bakit sumasali at binibigyan ng malaking spotlight ang private prosecutors? Correct. Dahil hindi ba kaya ng public prosecutors to engage? Kasi produkto yan ng kanilang 2 beses ng impeachment, di ba? So, I was expecting yung public prosecutors will show the way and will just be guided by the private prosecutors. Pero dun sa 2 charges, nakita natin parehong private prosecutors yung nagli-lead. So, halatang halata guys ha. In my conclusion, ako ito yung aking opinion. Nagsasayang lang ng pera ang bansa, ang administrasyon. Bangag eh. Bangag kasi eh. Alam nyo, kung ako, hindi na natin itutuloy itong impeachment na ito. Nagsasayang lang tayo ng pera. Tapos alam mo naman, tayong mga taong bayan na nag-o-observe, alam natin na lahat ng ito ay politika. Nagkaroon po ng impeachment dahil politika. Hawak ngayon ni BBM ang lahat ng gobyerno, ng ahensya ng gobyerno. Mantakin nyo, si VP Sara pa yung pinapa-impeach nila. Tapos yung kay Bongbong Marcos hindi natuloy. Ganyan po ka-biased ang gobyerno natin when it comes to VP Sara. Okay, so dito napatunayan sa interview ni Professor Malutikia na ang defense team ay sobrang magaling ang defense team ni VP Sara na hindi pa handa ang mga prosecutors dito sa kagalingan ng defense team ni VP Sara. Yan po ang aking conclusion dyan. Okay? Moving forward with the next topic natin. Dito naman tayo kay Vince Dizon. Okay? Kung saan, daldal lang ng daldal itong si Vince Dizon, wala namang napatunayan. Daldal ka ng daldal, mura ka ng mura, baha pa rin ng baha. Samuel Medina, Business Mirror. Ko pa sa'yo, Vince Dizon, tumahimik ka. I-follow up lang po namin kung ilan na po ang contractors na recognized ng DPWH at saka kung nagkaroon po ba ng changes sa pag-vet ng contractors since nag-start po yung campaign against flood control project anomalies last year po. Sorry, ilang contractors ang Recognized na po ng DPWH. recognized? Hindi ko naintindihan yung tanong. Hindi mo maintindihan kasi bangag ka eh. Isa ka rin bangag.
Ang alam mo rang, mura ng mura. Hindi man marunong mag-solve ito sa problema natin sa baha. Anyway, bottom line Epal is, rin eh. if you are a contractor na may kaso, like the SunWest, etc., the Diskaya Group, o wala kang lisensya, blacklisted ka na. Hindi ka na makakapag-participate. For all other contractors, as long as... Alam niyo, sa totoo lang, sa panahon po ni, Tatay Digong, sekretary rin ito eh. Okay? Ang kagandahan noon, kasi, ina-assign siya ni former President Duterte sa expertise niya. Ngayon, si BBM, ginamit niya ito dito sa DPWH. Alam naman natin, siya ang pumalit kay Bunuan. Kaya hindi nagtagumpay ang flood control hanggang ngayon kasi hindi siya expert dyan eh. Kasi kung si Tatay Digong lang or si BP Sara lang ang presidente natin sa Pilipinas, hindi ito marunong. Siguro magaling ito sa ibang bagay nung hinandol niya noon. Pero ngayon, wala siyang alam dyan sa flood control. Ang alam lang niya, magmura. Ang alam lang niya, magpa-epal sa camera, magmura-mura dito, mura dito, na para ipakita sa taong bayan na nagtatrabaho siya, pero wala naman siyang alam. Kaya nga, importante na meron tayong magaling na leader na marunong kung sino yung i-assign bagay doon sa, like for example, DPWH. Dapat ang ilagay dyan na mga magagaling na alam kung paano i-resolve itong mga baha na ito, kung ano ang problema, ano ang ugat sa baha, saan nagsimula. Ito wala itong alam eh. Inspeksyon lang, alam lang nito, mag-inspeksyon ng mag-inspeksyon. Doon sa Davao. Davao pa ang in-inspeksyon. Ay, dako. Legitimate ka, kumpleto ka ng papeles, pwede ka mag-participate. So, let's just be clear about that. Now, for the contractors that are currently being investigated, lahat po yan ay nasa Office of... Si BBM naman, wala naman siyang alam. Ang maganda sana dito, na meron tayong DPWH expert na i-assign dito as secretary at makapag-advise kay BBM na ito yung gagawin natin, ganito, ganyan, na mas marunong pa din. Ito, wala ito eh. Inspection, siguro magaling. Okay? Nagpapa kasi ito eh, nagpapasikat kasi ngayon ito kay BBM eh. The Ombudsman na sinabit na yan ng both ng DPWH at dati ng ICI and hintayin natin yung magiging aksyon ng Ombudsman on future cases that will be ultimately filed in court. So yun. No? So yun ang sitwasyon natin ngayon. As far as vetting, sinisigurado natin that yung ating mga procurement processes are totally transparent. Gago na ngayon na open na yan sa transparency portal ng DPWH for everyone to, including the media, to participate in. I-follow up ko lang po. So, ilan po yung contractors na pwedeng mag-enter sa contract with DPWH po? Ilan? Marami yan. I cannot give you a number. No? I cannot give you a number. All legitimate contractors, lahat ng may lisensya, lahat ng basta hindi blacklisted, basta walang kaso, pwedeng mag-participate. So, alam ha, sasagutin natin yung tanong ng media ha, na ilan na ba ang mga contractors na pasado, ilan na ba ang contractors na mga blacklisted, ganun sila ha. Yun ang problema nila. Ako, ang problema ko, leader, okay? Kahit sinong contractor pa ang i-assign nyo dyan, kung ang leader palpak lahat yan. Palpak lahat yan. Yan ang totoo. Kasi kung ikaw, kung magaling ka na leader, kahit sinong contractor na i-assign mo dyan, bantayan mo yan. Bantayan mo kung tama ba yung kasi, bago ka mag-hire ng contractor, bago ka mag-approve ng isang contractor, may kayo, magdi-deal kayo, di ba? Magdi-deal kayo. Ito yung budget ko sa iyo. Ito yung amount of semento na bibilhin ko. I will explain to you in layman's term ha. Ito yung amount na semento na igagasta namin. Ito yung amount na bakal na ilalagay namin, bato, balas, lahat. Okay? Ito yung mga tauhan namin na magtatrabaho. Ito yung mga labor nila. Yun mga lista lahat ng mga expenses ba? Tapos i-inspeksyonin lahat. Kung merong leader na secretary na i-assign dyan na marunong sa mga ganyan na it could have been better. Kasi kung weak ang isang leader, ang mga kontraktor rin, mangungurakot yan. Oh, totoo. Maraming mga magagaling na mga kontraktor. Halos nga siguro lahat ng kontraktor magaling eh. Kung magaling ang isang kontraktor, magaling rin yan sa korupsyon. Kasi alam na nila yung laro eh. Okay? Yan ang ibig kong sabihin. Kaya kailangan natin ng magaling na leader para mabantayan kung tama ba ang pagtatrabaho nila. Kagaya lang yan ng all walks of life. Kahit anong trabaho mo, mapa-janitor ka man,
nagtatrabaho ka man sa bangko o call center, lahat. Kung example, janitor. Bakit hindi malinis ang building na ito? Kasi yung lead, ang head janitor, wala man. Hindi man nagmo-monitor sa mga ilalim niya. Example lang yun. Di ba? Mga call centers, nagtataka yung client ninyo na bakit ang inyong mga kliyente nagrereklamo na. Kasi yung mga agents ninyo, wala na, hindi na sumusunod sa mga ninyo, mga protocols ninyo, kung ano man ang inyong mga ginagawa. Kasi yung mga managers rin nila, walang pakialam. Bobo rin at tanga. So it all boils down sa leadership. Hindi yan sa kontraktor. Kung sasabihin nyo, ang i-blame ninyo dyan sa mga kapalpakan ng flood control, mga contractors, mga hindi. Nasa leader yan. Hindi nyo na-monitor ng sapat. Kasi ang inuuna ninyo pera. Kapag naibulsa ninyo ang pera, bahala na yung project. Yan ang katotohanan. Magprangkahan tayo. I will try to get you a number, but marami-rami yan, no? Follow-up na lang po. Kahapon po nag-issue ng statement si Sec Salceda. Na-mention po niya na nagkaroon ng tightening ng bank credit for legitimate contractors. Ano po kaya yung naging cause kung bakit nagkaroon ng tightening ng bank credit sa mga legitimate contractors po? I think there's a tightening simply because nag-tighten din tayo sa pagbabayad sa mga kontratista. Lalo na yung mga hindi tayo sigurado kung tapos yung proyekto. Unlike before na Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman